Hello, yo, boys and girls. Mga future architects, lapit ang exam, January 24 and 26. So, ewan ko kung last full na na-upload ko ito. Anyway, so let's start. Number one, what is an ATS? A, an emergency switch used in fire suppression. B, an electrical switch used in emergency power. C, an automatic switch used in building automation. D, an automatic switch used in elevators. And is a good. Letter B, an electrical switch used in emergency power. So, sa emergency power supply, usually, dalawang special types of switches yung ginagamit para gamit mo yung supply from your generator set, no? Merong ATS, automatic transfer switch, pati yung MTS o manual transfer switch. So, syempre, yung transition from normal to emergency power ay mas mabilis pagdating sa ATS. So, sa isang project, pwedeng yung buong building mo yung genset para sa buong building mo, naka-ATS. Pero yung distribution ng supply na yon, kunyari, condominium building, ganyan, kada unit, posible na naka-MTS lang. So, siyempre, depende dun sa requirement ng project mo. Pero basically, mas mabilis si ATS. Okay, number 2. Personal or physical factor is one category that affects comfort, one of which is A, air temperature, B, total cooling capacity, C, metabolism, D, heat load. And sagot, ayun, heat load, no? So, tayong mga tao, meron tayong, yung heat load, no? So, sabi ng iba, mas mataas daw yung heat load ng lalaki, yung iba naman, sabi, babae, ganyan. So, syempre, depende nga dun sa tao. Pero, kung i-relate natin sa mga projects natin, yung heat load, kaya, pagka magdi-design yung professional mechanical engineer mo ng HVAC system, isang tinitake into consideration nila yung heat load ng pinaka-space mo. So, yung heat load may come from the inside of the room, no? Tulad ng tao, o kung sino yung gagamit na room na yun, and then babae ba yan o lalaki, at syempre kung ano yung activity doon, factor din na nakaka-affect sa heat load mo, yung types ng mga ilaw mo, ganyan, and then yung syempre mga fenestration o windows mo, ano yung finish ng mga pader mo, ganyan. So lahat yan tinitake into consideration. Okay, so next, number 3, which is not associated with pest control. A, Dorma. B, Mapicon. C, Timber Pro. D, Rentokil. Okay, ang sagot ay Dorma. Dahil yung tatlo ay pang pest control. Okay. Si Dorma naman ay architectural hardware. Alam ko dati separate yung Dorma sa Yale. Pero sa ngayon, I believe si Yale yata parang na-purchase na yung Dorma, parang ganun. Pero magandang klase yan. Talagang medyo matibay, tumatagal, at maganda naman yung mga produkto niya. So, i-search nyo na lang siguro sa internet kung hindi kayo masyadong familiar doon sa products nila. Okay. Number 4, ASTM C270 requires that mortar for CHB setting be used within how many hours of initial mixing? A, 30 minutos. B, 1 oras. 3, 3 oras. D, 2.5 oras. Ang sagot ay 2.5 oras daw. So, ibig sabihin, ito yung batch ng minix mo, ng mortar, no? Maganda ay magamit mo siya within 2.5 hours.
para hindi mag-accelerate yung hydration o yung setting and hardening ng mortar mo. Pero yung parang yun yung limit, no? Kaya nga, minsan nakikita natin sa actual na yung mga trabahador, minsan ang tagal na nung halo, hindi pa naubos. So, mas maganda, no, ay, ayun, pag kayo yung nagmamando ng trabaho, ay maturuan nyo sila ng tamang requirements, no? And then, syempre, ang mortar ay hindi dapat na iniiwan na nakatenga beyond 30 minutes. Kasi magkakaroon ka ng, posible, ayun din, yung acceleration ng hydration, pwedeng mag-pick up na doon. No? So, better na, ayun, yung mga oras na yan, na-educate natin yung mga manpower. Okay? Siyempre, naghahalo ng mortar, usually yung mga piyon o helper ng mga mason. No? Although, pwede naman yung mason, pero mas magiging mabilis o mas malaki yung productivity ng isang mason pagka meron siyang helper na, ayun, tigahalo. Okay. Next. 5. CHP quality test requires how many specimen or samples? A, 3, 4, sorry. Again. A, 3 pieces, B, 4 pieces, C, 6 pieces, D, 8 pieces. Ang sagot ay letter C, 6 pieces. Ngayon, yung 6 pieces na yan, pwede namang actually in 3. Depende kasi kung ano yung gusto mong testing. Pero, ang sabi sa tanong ay quality test. At yung quality test ng CHB, ang dalawa yan eh. Isang compressive test o compression, isa naman yung moisture content. So, pagka ganun, 3 piraso kada test. 3 pang compressive, 3 pang moisture. For each ano yun, for each thickness, no? Pero kung gusto mo compressive lang, edi 3 piraso lang ang isubmit mo sa testing lab. Okay. Next. Number 6, which type of building will benefit the most from steel construction? A, health facilities, B, office building, C, sports facilities, D, storage building. Yung sagot, yun, sports facilities, benefit the most. No? Hindi naman sinasabi na ang steel framing ay nakalimit lang sa sports facilities. Pwede rin naman sa health, office, and storage. So kasi ang isang advantage nga ng steel framing dun sa common na reinforced concrete framing ay may flexibility in terms of design, kunyari ng form mo, and then of the given, sabihin natin same sila ng section, mas malayo yung span na pwedeng ma-achieve ng steel framing. No? So karamihan naman ng sports facilities na nakita ko dito sa internet, parang sa mga stadiums na pinaganuhan ito ng World Cup hindi ko na alam kung anong taon, no? Nawala sa isip ko. Anyway, so yun, mas maganda sports facilities. Although pwede rin naman sa lahat, kahit bahay pwede. Okay, 7. Depth of control joint for a 6-inch slab. A, 1 inch, B, 1.5 inch, C, 2 inches, D ay 3 inches. Okay, 1.5. No? Ang parang rule of thumb dyan ay kung ano yung depth ng slab mo, say, ayan, yung 6 inches, 1/4 nun. Yun yung depth ng pinaka-cut mo, control joint mo. Pero not less than an inch. Lalo na pagka roads, no? Roads, ganun. Pero yung pagka, kunyari, say, dun lang sa pebble washout, sa loob ng bahay, no? Kung gusto mo lagyan ng control joints para maiwasan yung cracks, kung anong makuha mo dun sa kahit na 1/2 lang, okay na yun, no? Pero pagdating sa pavings, better na minimum yung 1 inch. Okay, 8. Number 8, a footing design when soil has low bearing capacity and columns are closely spaced. A, isolated footing, B, pad footing, C, strip footing, D, mat footing. Okay.
Okay, ang sagot ay matte footing. Parang keyword doon. Low bearing capacity at closely spaced yung columns mo. So, ibig sabihin, kahit pa paano, since closely spaced yung column mo, posible na either malaki yung load na kailangan nilang dalhin. No? So, mas maganda yung pinaka-matte footing mo. Yung pad footing is just the same with isolated. No? Minsan yung pad footing ngayon, nagagamit sa ibang bansa tulad ng Inglaterra. No? Pagka may Amerika, minsan ayun, black footing o isolated footing. So, yung isolated, pinaka-common na type yung block, and then meron kang meron ka nung step footing, ganyan, di ba? O yung slope footing, lahat yan ay isolated o individual footings. Number 9, a major steel construction company. A. Megawide Construction Corporation. B. EEI. C. Steel Asia. D. Amsteel. Yan, isagot ay Amsteel. Medyo kung ako yung mag-exam dito, medyo maisip ko, baka naman anong steel? Kasi si Steel Asia, may steel products din siya. Although sa ngayon, ang alam ko, ay nandun pa rin siya sa rebars. Pero may ginagawa silang planta somewhere in Batangas para makapag-produce ng mga structural sections. No? And then, although sila ay nagpo-produce o nagsusupply, ganun lang. Pero yung in terms of yung construction company kasi, ayun, si Amsteel lang nakikita ko. Si EEI, premier na AAA contractor yan, di ba? So, hindi lang naman sila ang concentration nila ay sa steel. Si Megawide, alam ko, sa mga projects nila, based sa nakikita ko sa kalye, mas sila sa yung mga precast, mga condo, ganyan. Okay, next. Number 10, finely crushed rock used in ready-mix concrete and asphalt with particle size up to 6 mm. A. Vibro sand. B. S1. C. White sand. D. G38. And is it good? S1. So, up to 6 mm yan. Yung Vibro sand yata is up to 4 mm. Ayun, no? Yung S1, pwede mong mabili syempre sa direct supplier o quarry plant, ganyan, o kaya sa hardware. Yung G38 is gravel yan. So, most common type na sand na ginagamit syempre for concrete mixing ay white sand na pwede mo rin gamitin pang mortar. And then yung Vibro, yun yung common na ginagamit naman natin pang palipalitada, baby. Number 11. What should be the minimum depth of solid wood girder that will carry an 8-inch deep solid wood beam? A. 10 inches. B. 12 pulgada. C. 13 pulgada. D. 16 pulgada. Ang sagot ay, ito ay rule of thumb lang. No? Siyempre lahat naman kung structural conceptualization ka o something as an architect, parang gusto mo lang makakuha yung medyo makatotohanan na section. So, yung final say na section pa din ay yung consultant na structural engineer. So, rule of thumb is yung depth ng beam mo, mag-add ka lang ng 2 inches para dun sa depth ng girder mo. Kasi the girder is bigger than the beam mo. No? Okay. Ito palang image dito na sa Russia yan. Sa tingin ko, alam nyo na kung ano yan. Hindi ko na sasabihin. Na medyo suki yan sa exam. So, hopefully alam nyo kung sino yung nag-design at saan yung specific location. Okay, number 12, identify. A, yung image. A, welded wire fabric. B, expanded mesh. C, ampli mesh. D, Corsentina fabric. Okay, commercially known as ampli mesh. Madalas nating nakikita ito pang mga screen ng aluminum doors and windows. Yung Corsentina parang hindi siya fabric, parang fabric nga ba? Pero yung term na Corsentina ay ito yung parang alternative na medyo maganda ata yung itsura sa barbed wire. Yun yung alam ko. So, expanded mesh, ayan, ginagamit din pang
pang doors and windows screening, pwede rin namang architectural na gamitin mo siya pang balustrade, sorry. Dati, birthday ng anak ko, pumunta kami ng Manila Zoo. May part doon na yung finish ng parang pinaka steel frame ramp nila. Naka-expanded mesh, makapal nga lang. No? So, merong mga aluminum niya, may stainless, and then may mga galvanized steel. Ang welded wire fabric, kadalasan, black iron. No? Ang pinakamaliit ay 4x8 feet na sukat. Okay, 13. For a reinforced concrete staircase, which rebar is installed last? A. Tread bars. B. Riser bars. C. Bottom bars. D. Nosing bars. Okay. Ang sagot ay tread bars. No? So, mauuna, syempre, yung riser bars mo. And then, followed by your tread bars. Okay. So, minsan, di ba, meron doon. Yung bilang na yan, syempre, depende dun sa span ng hagdanan mo. And then, syempre, meron kang bottom bars followed by the top bars. Walang nosing bars. Although, yung nosing strip ay, ayan, tapos natin nilalagay doon. 14, waterproofing coating should be applied A. Above topping, B. Between slab and topping, C. Under slab, D. Middle of slab. Ang sagot, between slab and topping. No, pwede naman siguro yung above topping, no? Pero mas maganda ito. Kumbaga, ito yung structural slab mo, i-waterproofing mo na yan, and then ilagay mo dun yung topping. Kasi nga, itong sinabi ko sa inyong above topping, kung ako yung arkitekto, kung gagawa man ako ng specs, ay mag-above topping ako ng waterproofing. Kunyari, loob ng, kunyari sa banyo, above protective topping, o topping ng kunyari, hindi nasunod yung elevation, ganyan, no? Pero, ayun nga, indoor-outdoor, better na method ay pagkabuhos mo ng slab, bago mag-topping, waterproofing mo na. So, yung topping mo, pinaka-protective na rin layer sa waterproofing mo. Tapos, yung topping mo at the same time, para ma-achieve mo yung required elevation ng floor finish mo. Okay. Next, identify again the image. Pag wala na akong maisip na tanong, o makitang pwede magamit na tanong. Ito na, puro identify na lang ako. A. Plug-in support. B. Concealed holder. C. Rapix connector. And then D. Clip-on support. Okay, ang tawag dito ay Rapix. No? Ang madalas na gumagamit nito yung mga nangongontrato, nagsusupply ng modular cabinets. No? Although sa ngayon, alam ko, meron ka nang mabibili sa mga depot. Yung plug-in is more on peg type. No? Peg. Kumbaga, ito yung board mo, kung mag-shelvings ka man, bubutas ka doon, nandun yung peg mo, then nandun yung shelf mo. So, lahat, yung dalawa na yan ay mga shelf support. Okay. Okay, 16. Familiarization ng mga supplier o manufacturer. So, which does not belong? A. York. B. Giadenco. C. Assa Abloy. D. Dunham Bush. Ang sagot ay Assa Abloy. Si Assa Abloy, ang focus niya ay architectural hardware. Samantalang yung ibang choices, si York, Giadenco, pati si Dunham Bush, ay mga HVAC equipment. 17. Hardware for a hallway fire-rated double lift door in a hospital, except A. Door closer, B. Electromagnetic door holder and release device, C. ay flash bolt, D. ay floor pivot. Ang sagot ay flash bolt, no? So, although pwede naman, no? Basta kasi may mga automatic flash bolts, may semi-automatic, may manual. So, yung iba sa choices, so yung
Ito, yung door closer, dapat yan kahit na hindi double leaf, basta fire-rated door, recommended na may door closer ka. And then, yung electromagnetic holder, kung ayan, double leaf ka sa isang hallway, ayan, kung sakaling temporary, gusto mong nakabukas lang muna yung leaves ng door mo, and then yung floor pivot ay isang, ayun, yung minsan ang tawag nila dito, floor pivot closer o pivot hinge. No? So, although pwede rin naman, tulad sa image, makikita nyo, naka-butt hinge ka lang. So, si flashbolt, kahit na hindi fire-rated yung pinto mo, pwede mo pa rin naman gamitin. No? So, mas fit yung tatlo sa choices. Okay, next. 18, Pinoy term for scaffold-based jack. A, tukod, B, andamyo, C, sapatos, D, patos. Sagot, sapatos. So, adjustable base jack. No? Yung patos, alam ko, this is the footing, and then andamyo is scaffold, and tukod is shores. No? Shoring. Yan, no? Okay, next, 19, if a septic vault digestive chamber exceeds 3.7 meter in length, what should be the additional provision? A, increase in total volume, B, increase in total number of chambers, C, additional outlet to the street, D, additional digestive chamber manhole. Ang sagot ay ayun, additional digestive chamber manhole. Itong sagot na yan o yung tanong, 100% galing ng plumbing code yan. No? Isang provision yon under septic vaults o septic tanks. Okay, number 20. Alam ko 20 lang itong mabilisan kong nagawa. So, semi-solid mass that settles on the bottom of a septic vault. A, effluent, B, scum, C, sludge, D, bilo-bilo. Sorry. Okay, ang sagot natin ay, ayun, sludge. No? So, pagka sludge ka, lulubog ka at more than 1 yung specific gravity mo. And then, yung nandun sa ibabaw ay less than 1 yung specific gravity mo, lulutang. No? Yung effluent ay yung liquid content, no, ng waste mo. Tapos, yan din yung lalabas ng Poso Negro mo. Yung bilo-bilo, wala na akong maisip na ibang choices pa. Pero gusto ko sana makakain yan. Yun. Hanggang 20 lang ako eh. So, hopefully, bago kayo mag-exam, ay makagawa pa ako ng mabilisan ng mga tanong. No? Okay. So, salamat sa lahat ng nakinig at yung sa previous upload ko sa mga nanood at nag-subscribe na bago at nag-comment ng pasasalamat. Maraming salamat sa inyo. So, sana ay nakatulong, no? Kahit papano. So, siyempre, kada upload ko, I need to congratulate you kasi hindi biro yung pinagdaanan nyo, papagdaanan nyo pa, no? Pero, yakapin nyo yung mga sarili nyo dahil nandito pa rin kayo. Di ba? Okay, so ang ating Bible verse, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Thank you, Lord. Amen, amen. Kung hindi man ako makapag-upload bago ang board exam nyo this month, ito ang aking, at the same time, prayer para sa inyong lahat. No? Be at peace. No? Be at peace before, during, and after the exam. No? Kaya ako rin parang pinilit na makapag-upload. Parang dahil on January 17 of this month, 3 p.m., ako kasama ng mga estudyante namin dito sa CDEP ay magkakaroon ng special mass o kami ng papamisa kami, ika nga, sa Padre Pio Church sa Libis, no, at 3 p.m. Dahil sa Wednesday, so sabi ko sa kanila, kahit na CDEP ka o hindi ka nag-CDEP, pwede kayong sumama doon. No? You can bring your families, ganyan. Just in case hindi kayo CDEP, maganda magsuot kayo ng puti. No?
At sundan nyo lang kung asan yung mga maraming nakaputi. Ayan, no? So that's it, no? Hopefully I'll see you on Wednesday para dun sa misa. Ma-bless kayo ng pare. So after the mass ay may blessing pa tayo. Okay? So yun, thank you again very much. God bless you all. Peace be with you. Amen, amen, amen.